Way back 2018 madi kinasal ako sa aking ex-husband na foreigner. 2017 kami nagkakilala madi dito mismo sa Facebook. Kikwento lang pala ako for today's video madi tungkol man sa aking ex-husband kasi si Marites madi hindi pa rin sila man makamove on oyo para mahibawaan nila ang tanan madi ng pangyayari sa aking ex-husband bakit kami man nag-divorce. Never man ako nangandoy madi oy na makasal sa isang foreigner kasi nung time na kinasal ako madi is meron akong isang anak. Naalala ko 3 years old pa ang anak ko noon. Bigla na lang siyang dumating sa aking messenger madi at nag-chat sa akin. 3 linggo man talaga siyang nag-chat sa akin madi hindi man siya tumigil kung hindi ko replyan kaya ayun na boring ako at nireplyan ko. After 6 months madi nag-adto man siya dito sa Pilipinas. Si gusto nga niya akong ma-meet madi. O niya giganahan man siya sa akin kasi sexy daw ako tapos maitim. Ngayon madi iwan ko na lang kung sexy pa ba ako. Parang budha naman ata akong wala nakautot. Nag-propose sa akin agad ang giatay madi kay gusto niya magpakasal kami agad pero hindi man ako pumayag. Oy sabi ko pagbalik mo na lang. Siyempre kahit may anak na ako madi nagpa-choosy pa rin ako. Oy ayun madi na-engage kami agad nung unang puntan niya dito man sa amin. Ganun kahaba ang aking hair. Wala pa ngang 6 months madi ay ning balik na ang kagwang madi kay gusto niya magpakasal na lagi kuno kami. So nakaingon jud ako madi na seryoso man itong tao na ito, mabait man siguro ito kasi gusto man talaga niya akong pakasalan kahit may anak na ako. So nag-okay na ako madi. Sabi ko sige why not kukunat. If I'm not mistaken madi July 30, 2018 man kami gikasal sa kagwang. At tinuod madi nagpakasal ako sa kanya para sa future ba. Para mabigyan ko ng future man ang aking junakis. Iprangkahan ko talaga siya madi. Sabi ko sa kanya hindi kita mahal, wala akong love sa'yo pero sabi niya madi willing to wait ko no siya madi kung kailan ko daw siya matutuhang mahalin. O niya nagpabuot-buotan man ang kagwang madi kaya ayun madi nahulog yung loob ko sa kanya madi. Ginasal kami na wala akong love sa kanya pero katagalan madi is nahigugma na rin ako sa kanya na fall in love ako. Pagkatapos namin kinasal madi ning uli na siya doon sa kanila kasi 30 days lang yung niya yung vacation niya ba. So ako naiwanan dito sa Pilipinas pero samtang naiwanan niya ako dito madi parati niya akong pinapadalhan ng kwarta madi kasi nag-process din kami ng papers ng aking junakis para makaadto man doon sa Poland. Yes madi, gidala ko ang aking anak ay hindi ako papayag madi oy naiwan dito yung aking junakis. Kasi giingnan ko siya kung mahal mo ako ay syempre dapat tanggapin mo rin yung aking anak, mahalin mo rin siya. Kasi kadugtong niya ng aking tinae. Pero kuan madi in fairness, pinangga man niya yung anak ko, minahal din niya yung anak ko madi at tinuring niya yung anak madi. Oy mas mahal pa nga niya yung anak ko madi kaysa akin. Kaya ayun madi, first time ko nag out of the country madi papuntang Malaysia. Kasi that time madi is wala mang Poland Embassy sa Manila. Kaya nag-adto kami sa Malaysia madi kauban ng aking junakis para mag-apply ng visa. Unya giswerte kami madi na aproban yung visa namin kaya ayun nakalipad kami papuntang Poland kasama ang aking junakis. So isang buwan lang pala kami doon madi no kasi magtanaw lang kami ng snow. December pala nahitabo iyon. December 2018 ay 19 pala. Nagbakasyon lang ang mga kagwang madi tapos umuwi din kami agad dito after 1 month. After 1 year madi nakadesisyon ako na doon na ako titira sa Poland madi kasi ayaw kong mag long distance relationship man kami. Kaya ayun, nag-apply ulit kami ng visa ng aking anak. Gikaluyan madi na aproban yung visa namin kaya ayun, nakalupad kami ng Poland. 2021 pala nahitabo yun madi. Kaya doon kami nagpuyo na sa aking junakis. O niya, yung work ng aking ex-husband madi is sa Netherlands man. Ang Netherlands madi is ibang bansa man. Pero silingan lang yan doon sa Poland madi. So useless pa rin yung pagpunta ko doon kasi long distance lang gyapon kami madi. Uy, kasi siya doon man nagtrabaho sa Netherlands tapos kami ng aking junakis nandun raman sa Poland kasi nag-aral man yung junakis ko doon. Is a month lang siya umuwi sa amin. So nagtaka ako noon madi kasi bakit ayaw niya kaming dalhin doon sa Netherlands. Giingnan ko siya na doon na lang mag-aral si Siron sa Netherlands para hindi ka na mag-uli-uli man dito. Doon na rin kami titira kasama mo. Pero ayaw man pumayag sa kagwang madi kasi marami pala siyang kulukudidang madi. Ang dami niyang anomalyang ginagawa sa kanyang kinabuhi. Kaya ako nag-storytelling ngayon madi kasi yung mga Marites hindi man sila maka-move on kasi ang giingon man nilang story madi is mga mali-mali. Imagine madi matanda na yung nagsabi sa akin madi. Kasi narinig daw niya kay Marites madi sa baba daw ni Marites, nasabi daw ni Marites na iniwan daw ako ng ex-husband ko kasi nahuli daw ako na ng lalaki. Kuyapan. Nagulat na lang ako madi. Hindi man yun ang totoong nangyari. Oy, ang totoong nangyari niya nahuli ko yung aking ex na marami siyang mga babae na ay Pinay, na ay puti, na apoy kuan ito. With evidence pa yan madi Binigyan ko siya ng chance na magbago man madi oy. Pero hindi man talaga siya nagbago. Garon pa rin ang ginagawa niya. Nakikipag-flirt pa rin siya sa iba at nakikipag kanang jirjiran sa ubang mga babae. O niya mag-video-video pa yan siya madi. Tapos mag-picture-picture. Murabag himo niyang koleksyon ng mga babae. Yung mga kavilatan ng mga babae. O niya sino mang papayag niyan sa ganyang style, di ba?
Ang papayag ka, ganyanin ka lang ng asawa mo, bigyan mo ng chance, tapos hindi pa rin magbago. Kaya ayun madi, biniyaan ko. Hindi man ako ang iniwan, oy ako yung nang iwan sa kanya. Kasi hindi ko na kinaya ang ganong style man niya. Para siyang may saltik talaga sa utok madi. Kasi yung mga kabilatan madi is inaano niya, kinukoleksyon niya, pinapadibilo pa niya yan ng mga picture, mga video. Tapos tinatago niya sa libro, kinikip niya. Di ba? Parang may saltik talaga. Nagmakaawa siya sa akin na balikan ko daw siya. Pero hindi na, nagbago na talaga yung isip ko. Tapos nakapag-file na rin ako ng divorce. Oy, ang pinaka-worst talaga madi na ginawa niya na hindi ko talaga siya mapasail is yung mga nude photos ko madi is pinapasa niya doon sa mga kanyang kaibigan. Unya ikaw, papayag ka ba na ganunin ka? Sa sunod na lang tapusin itong kwento madi. Oy, kasi marami pa ako ikikwento sa inyo. Babay na muna kasi natatai ako.